So marami nagkakaproblema pag connecting flight sa bansang Bangkok at saka sa India. Tsaka yung mga pera nyo, bakit nyo binibigay? Ba't nila kinukuha? Kung kinukuha nila, wag nyong ibigay, pinaghirapan nyo yun. Kung hindi kinukuha ng agency nyo, kinukuha ng employer. Tapos sinasabi ng agency nyo, bumili ka ng plane ticket mo, makauwi ka ng Pilipinas. Paano ka makakabili kung kinuha nila? Diba? Hindi matapang kayo, sumagot kayo, gamit nyo yun. Kunin ninyo. Okay guys, magandang buhay po sa ating lahat. Baka pwede nyo kausapin yung employer nyo na wag na kayong i-connecting flight, lalo na sa India, Thailand, tapos may connecting flight pa ng Korea. So yung pauwi ka na nga, tapos magkakaaberya pa dahil sa connecting flight na yan. Kung pwede lang sanang kausapin ninyo ang inyong mga employer na direct flight na lang ang kunin na plane ticket para sa inyo, sana mas maganda. Kaso yung ibang employer, bigla-bigla ka na lang binibigyan ng plane ticket kung saan-saan ka dinadaan. Napakadaming connecting flight. Kasi doon sila mapapamura sa connecting flight. Kaya karamihan sa inyo mga OFW kasambahay na umuwi na Pilipinas, may mga connecting flight. Yung iba nga 3 bansa ang pagdadaanan. Connecting flight ng Dubai, Hong Kong, Thailand, bago siya makarating sa ating bansa. So marami nagkakaproblema pag connecting flight sa bansang Bangkok at saka sa India. Kasi guys, alam nyo, sa bansang India, kung halimbawa lumagpas ka ng 24 hours at lumabas ka ng immigration at kukunin mo ulit ang inyong gamit tapos magre-check-in ka, kailangan po dyan ng transit visa. Kung halimbawa naman na layover ka lang ng ilang oras, pero hindi mo na kailangan pang lumabas ng immigration at hindi mo na kailangan i-check-in ang inyong mga gamit, hindi nyo na kailangan ng transit visa. So pag ganito guys, na lalabas kayo sa immigration tapos i-check-in ulit yung mga maleta nyo, medyo magkakaproblema kayo kung wala kayong transit visa. So kung halimbawa na binigay na sa inyo ng inyong mga employer ang inyong plane ticket, i-check nyo na agad. Sa mga nagtatanong naman guys na halimbawa may mga connecting flight sila, kung saan nila kukunin ang kanilang mga gamit, magbase na lang po tayo sa boarding pass. Halimbawa po, galing ka ng Riyadh, connecting flight ka ng Hong Kong, tapos to Manila. Kung sa unang airport na pag-check-inan mo, bibigyan ka na ng 2 boarding pass. Yung isa, Riyadh to Hong Kong. Yung isa naman is Hong Kong to Manila. Pagdating sa Hong Kong, hindi mo na kailangan kunin ang mga gamit mo para mag-check-in ulit kasi nga may boarding pass ka na. Kung wala kang boarding pass, yun, lalabas ka ng immigration, kukunin mo ang iyong mga maleta, tapos mag-check-in ka ulit. Lagi tayong magbase sa ating mga boarding pass. Kung halimbawa naman galing ka ng Riyadh, connecting flight ka ng Hong Kong to Manila. Sa unang airport pa lang na pag-check-inan mo, 1 boarding pass lang ang binigay. Wala kang boarding pass, Hong Kong to Manila. Ibig sabihin nun, pagdating sa Hong Kong, kukunin mo ang gamit mo, tapos mag-check-in ka ulit, para magkaroon ka ng boarding pass, Hong Kong to Manila. So ganun guys, magbase tayo sa ating mga boarding pass. Kasi marami pong nagtatanong kung saan nila kukunin ang kanilang mga gamit. Nandun po sa details ng inyong mga plane ticket. Kung hindi naman detalyado ang plane ticket na binigay ng inyong employer, pwede nyo i-check sa website nila. Sa website ng airlines. Noong nakaraang buwan po at saka ngayong December, kadalasan po sa ating mga OFW, hindi na po sila pinapapasok sa unang airport pa lang na pag-check-inan sila kung nakikita po sa plane ticket nila, yung bansang dadaanan nila is kailangan ng transit visa. Tulad po ng isang kababayan natin na sa airport pa lang ng Jeddah, kasi connecting flight siya ng Korea, hinanapan siya ng transit visa. Pero ito naman is agad nating tinawagan yung employer niya kasi mabait naman yung employer niya. Yun ang maganda kasi nakakausap natin yung employer nila. Pero pag matigas yung employer nila tapos hindi tumutulong yung agency nila, kailangan natin yung backup ng OWA at saka DMW. Dito na tayo hihingi ng tulong. Gusto ko lamang pong pasalamatan ng OWA NCR, OWA BARM at saka MWO Thailand. Kasi po nabigyan po ng agarang aksyon yung isang kababayan po natin na naiwan po sa airport ng Bangkok, Thailand. Tinatawagan namin yung agency niya pero hindi sumasagot. So kinontak po natin ang OWA. Binigyan nila ng agarang tulong, agarang aksyon, yung pag-uwi ni kabayan. Kasi kawawa naman si kabayan, walang kapera-pera, hindi nakakuha ng sweldo sa kanyang employer. Naiwan siya ng eroplano kasi yung binabaan niya mula Riyadh hanggang Bangkok is domestic flight. Kailangan pa niya mag-bus papuntang international flight. So dahil walang pera po ang ating kababayan, naglakad siya ng 2 oras mula domestic flight hanggang international flight. Pero hindi pa rin niya ito nahabol.
naiwan pa rin siya ng eroplano. Pero hindi siya nag-iisa, dalawa sila. Nagkita sila sa international flight. Pero itong isa, mabait yung employer niya, nabigay agad ng panibagong plane ticket, Bangkok to Manila. Pero ang flight niya is sa Saturday pa. So mananatili siya ng 2 gabi sa airport ng Bangkok. Kung pwede lang sana guys, kausapin nyo ang inyong mga employer. Pwede bang kuhanan nyo na lang ako ng direct flight? Kasi mahirap pag connecting flight. Pag connecting flight kayo ng Hong Kong, wala namang problema. Kasi pre-visa yan eh. Sa Singapore naman, okay lang din. Pero kailangan dyan ng declaration form. Sa bansang Thailand, kailangan dyan ng declaration form at saka transit visa kung lalabas ka ng immigration. Kung mag-i-stay ka ng lagpas 1 araw. Ganon din sa India. Ganon din sa Korea. Kaya sana, kung maaari, ang inyong mga employer, bigyan na lang kayo ng direct flight para wala kayong problema. Hindi kayo nai-stress. Uwi na nga lang kayo sa Pilipinas, nai-stress pa kayo. Ang mahirap nun guys, uuwi kayo na walang pera. Di ba? Tapos uwi ka, OFW distress ka, bigla kang pinawin employer mo, wala kang kapera-pera, wala kayong gamit. Yung gamit nyo, kinukuha, pati maleta. Alam nyo guys, kailangan nyo talagang maging matapang. Kailangan nyong lumaban. Kasi bakit pati maleta nyo na hindi binigay, ihihingi nyo pa ng tulong. Kailangan ding bumoses kayo, maging matapang kayo, sumagot kayo, gamit nyo yun. Kunin ninyo. Tsaka yung mga pera nyo, bakit nyo binibigay? Ba't nila kinukuha? Kung kinukuha nila, wag nyong ibigay, pinaghirapan nyo yun. Kung hindi kinukuha ng agency nyo, kinukuha ng employer. Tapos sinasabi ng agency nyo, bumili ka ng plane ticket mo, makauwi ka ng Pilipinas. Paano ka makakabili kung kinuha nila? Diba? Grabe talaga ang nangyayari sa ating mga OFW kasambahay. Grabe yung nararanasan nila. Pero bakit po sa dami-dami ng mga nababalitaan nyo na hindi maganda tong agency na to, hindi maganda tong employer na to, bakit nag-a-apply pa rin kayo? Yung panawagan po ninyo na i-ban yung ganitong Saudi, hindi po yan mababan. Kasi hindi naman lahat po ng mga employer is masama. May mga mababait din. Kaya choices din natin yun kung mag-a-abroad tayo or hindi. May mga iba po sa inyo na kahit sa pagkain nagrereklamo, o sabihin na natin na dapat si employer yung magpo-provide ng pagkain ninyo. Pero wala po tayo kasing magagawa. Halos lahat sila kuripot. So pagkasahod nyo po, kahit sabihin na natin na maliit ang sweldo nyo, anong magagawa po natin? Kung hindi kayo kakain, mamamatay naman kayo sa gutom. Di ba? Ganyan po ang buhay ng isang OFW kasambahay sa bansang Middle East. Kailangan ng pakapalan ng mukha, diskarte, at kailangan mo maging matapang. Hindi po lahat inireklamo kasi ang sistema po ng mga employer sa bansang Middle East is bulok po. Wala silang sinusunod talaga. Sila yung masusunod at hindi yung kontrata mo. Kaya tanggapin mo yan. Kung ayaw mong maabuso, huwag kang pumunta ng Middle East. Kasi iba po ang ugali ng mga Arabo. Pumunta ka ng ibang lugar like Hong Kong, Singapore, marami pang bansa dyan, hindi lang Middle East. Tulad po ng pagkamatay ng isa po nating kababayan sa Saudi Arabia. Namatay siya noong November 27. Nauwi yata yung bangkay niya is December 10. So namatay po siya dahil sa pagod sa trabaho. Dahil 5 bahay ang kanyang nililinisan. Bukod doon, pagkain niya. Hindi masyadong nakakain dahil nga madamot ang kanyang employer. Tapos noon, meron na pala siyang iniindang sakit pero hindi siya pinapa-check up ng kanyang employer. Alam nyo guys, yung mga ibang employer kasi na may record na sa DMW, yung mga black na. Minsan kasi ginagamit nila yung pangalan ng kapatid, pangalan ng anak, or pangalan ng nanay para makakuha sila ng katulong nila. Kung mapapansin nyo guys, yung kontrata nyo, iba yung pangalan ng employer ninyo, iba yung pangalan ng pinagsisilbihan ninyo. Kasi nga, gumagamit sila ng ibang pangalan para ma-aprobahan sila. Minsan kasi may kasalanan din yung nag-a-approve ng job order. Pero bali-balita lang guys na nagkakaroon ng bayaran pag ganyan na nag-a-approve ng mga job order. Pero hindi lang natin alam kasi wala tayong ebidensya. Pero may naririnig ako pag ganyan na magpapa-approve na sila ng job order. Ina-approve nila kahit may record na yung employer. Yung mga sinasabi nila na monthly monitoring, hindi naman kayo minomonitor ng inyong mga agency. Napabayaan kayo lang. Pag humingi kayo ng tulong, dinededma lang kayo. Pag pinost na kayo sa social media, doon na sila tataranta. Tapos sinaaway pa kayo, nagagalit sila, di ba? Yun lamang ang paalala ko sa inyo guys. Sana wag na kayong mag-connecting flight. Direct flight na lang yung plane ticket nyo. Kaso hindi nyo nakakausap ng maayos ang inyong mga employer eh.
Kung saan yung mura, doon kayo ibubuk. Kaso kayo ang nahihirapan. Kaya paalala ko sa may mga connecting flight, bilisan ang kilos. Huwag palamya-lamya para hindi kayo maiwan ng eroplano. Kung kailangan nyo ng declaration form, kung nasa inyo na ang inyong plane ticket, i-check kung anong bansang dadaanan. I-check kung kailangan ng declaration form, i-check kung kailangan ng transit visa. So hanggang sa muli po, ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez.